Magandang hapon sa lahat. Lalo na kay Ninang Dinky, kay Ninong Jojo, at sa iba pang miyembro ng Kabinete present. Nabati rin po natin si Ginoong Tomoo Hozumi ng UNICEF, mga opisyal at kagawaran ng Kagalingan Panlipunan at Pagpapaunlad, mga minamahal ko pong kabataan. Unang-unang tanong, importante ito, sana pakinggan nyo. Nakakain na ba kayo lahat? Masarap pa, pakikwento na lang nyo dahil hindi kami kasama doon sa kainan yata eh. Okay naman, kompleto. Okay. Kukwento ko lang kayo ng konti ha. 12 taon pa lang ako, hindi malayo siguro sa edad nyo, nang idineklara po yung batas militar sa ating pong bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nung nangyari po yan, talagang bumaliktad at halos magunaw ang mundo, hindi lang ng aming pamilya, kundi po ng ating sambayanan. Nagtakda ng curfew, hindi pwede magsalita laban sa pamahalaan. At pati yung paboritong programa ng kabataan noon, Voltes 5, ay pinagbawal palabasin. Bukod dito, ikinulong din ng diktador ang mga tutol sa kanya. Kabilang na po ang tatay ko. Lalo naghirap ang mamamayan dahil nawalan sila ng pagkakataong iangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Mas nakibabaw kasi noon ang interes ng pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas na si Ginoong Marcos. Kaya nga, para sa akin po, ang Pasko noon, imbis na maging panahon ng kasiyahan, ay para na rin naging panahon ng kalungkutan. Matatapos na naman kasi ang taon, pero wala pa rin nangyayaring pagbabago sa lagay namin at sa lagay ng marami pang ibang Pilipino noon. Malaki na po ang nagbago mula ng panahon yan. Wala kayong karanasan ito, siguro nga ay naikwento lang ito sa inyo ng mga magulang o nakakatanda sa inyo. Pero ito po ang pinagdaanan ko nung bata pa ako. Sabagay medyo bata pa rin kami ni Joel ngayon. Ito rin ang karanasan ng pagkabata ng marami nating kababayang naging saksi sa batas militar. Ngayon nga po namin maulit pa sa inyo ang dinaanan namin pahirap at pasakit sa mga panahong iyon. Ginagawa namin ngayon ang lahat hindi lang para magkaroon kayo ng magandang buhay bilang bata, kundi upang maitaguyod din ang inyong magandang kinabukasan. Tinutulungan namin ang inyong mga magulang na magkatrabaho at aruguin ang kalusugan ng inyong pamilya. Gusto naming paunlarin ang inyong kaalaman at magkaroon kayo ng maayos na hanapbuhay paglaki ninyo. Kaya tinututukan namin ang mga classroom, textbook at ang buong sistemang edukasyon. Higit sa lahat, nagsisikap tayo para magkatuparan at magkaroon ng kabuluhan ang malawakang pagbabago. At ulit-ulitin ko lang sa inyo, sensya na ho kung medyo makulit ang konti, lahat ng ginagawa namin hindi naman po para maisaayos yung lumipas. Ang ginagawa natin para maiayos yung maganda at maisaayos lalo yung kinabukasan dahil palagay namin obligasyon na iiwan ang ating bansa na di hamak mas maganda kesa sa dinatnan namin. At pag yun po ay napagtulong-tulungan natin, ay palagay ko kumpleto na ho kami at masaya na kami sa aming naging buhay, basta kayo po ay umanlad at umasenso. Batiin ko po lahat na isang maligayang Pasko. Sana po ay mas maganda pa ang ating bagong taon. At huwag niyo kakalimutan, nandito po inyong mga kuya at ate, ninong at ninang, handang umalalay sa lahat ninyong pangangailangan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat.